Oras na para sa maiinit na balita. Bintana na yan sa Water cannon, Busog na sa balita. dito sa Balitangan. Kalaboso ang isang lalaki matapos mabisto ang pamboboso niya umano sa mga babaeng katrabaho sa Maynila. Ang suspect naglagay raw ng spy cam sa banyo ng tinutuloy nilang staff house. Balita natin ni Jomer Apresto. Tila nagva-vlog sa loob ng CR ang lalaking yan na nasa video. Pero nagse-set up pala siya ng spy camera para makapamboso umano sa mga babaeng katrabaho niya na tumutuloy sa kanilang staff house sa Malate, Maynila. Ayon sa admin ng staff house, saktong naliligo ang isa nilang katrabaho nang mapansin ng isang hugis ballpen na nakaipit sa gilid ng inidoro. Nang inspeksyonin nila, dito nakita na may memory card sa loob ng ballpen. Tinignan daw nila ito sa computer. Doon na nakita ang dalawang babae nilang katrabaho na nakuhanan sa video habang naliligo. Natukoy ng mga empleyado kung sino ang nasa likod nito dahil kita siya sa video habang sineset up ang spy cam. Sa kilala ko po sa kanya, mabait po siya. Kaya hindi po namin siya nakitaan na parang may red flag na parang gagawin sa amin yun. Bali, mag-8 months lang po siya sa amin. Agad isinumbong sa mga otoridad ang suspect. Inaresto siya ng pulisya. Malamang ho na matagal niya nang ginagamit yun, nakakabit sa CR na yun. Na-inquest na kahapon ng suspect. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan na nila kung ano ang planong gawin ng suspect sa mga nakuhang video at kung posibleng ibinebenta niya mga ito online. Pang personal niya lang pong consumption, yun po ang pagkakasabi. Sinampahan po natin siya ng paglabag po sa RA 995 o yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Nasa kustodiya ng Malate Police Station ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. May bagong low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may medium chance itong maging bagyo at tatawagin sa local name na Pilandok. Sa ngayon, namataan ang LPA mahigit 700 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Wala pa itong epekto sa lagay ng ating panahon. Hanging habagat ang magpapaulan pa rin po sa Luzon at Western Visayas. Makakaasa muli sa maayos at maaraw na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa. Pero pinapaalerto pa rin po sa mga posibleng local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa. Kasama po tayo dito sa Metro Manila sa mga susunod na oras. May heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Negros Oriental. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:48 ngayong umaga. Isinailalim naman sa thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi ang Davao Region at Northern Mindanao. Nag-inspeksyon ng DPWH sa EDSA Balintawak kaugnay sa plano kontra baha. Bumungad sa kanila ang mababaw at halos baradong concrete pipe sa G. Araneta Creek Extension. Parte ang creek ng isasagawang drainage master plan ng Quezon City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, papalakihin ang kapasidad niyan para maiwasan ang pagbaha sa EDSA Balintawak. Lalagyan din ng water retention basin sa Balintawak Cloverleaf. Makikipag-ugnayan pa ang DPWH sa Maynilad para magamit sa pagre-recycle ang maiimbak na tubig. Makikipagtulungan ang DPWH sa LGU at NLEX Corporation para matapos ang proyekto. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa dagat na sakop ng Bawang, La Union. Nag-beach trip ang lalaki at kanyang pamilya para ipagdiwang ang birthday ng isa nilang kaanak. Ayon sa pulisya, lasing ang 30 anyos na lalaki nang maisipang maligo sa dagat kasama ang kanyang pinsan. Hindi na nakaahon ang biktima hanggang matagpuan po siya na wala ng buhay. Naiuwi na ang mga labi niya sa mga Tarem, Pangasinan. Nabalot ng makapal na alikabok ang ilang bahagi ng Pasay at Makati kahapon. Halos nag-zero visibility pa pasado alas 2 ng hapon. Malakas ang hangin noong mga sandaling yun ayon sa uploader ng video. Unti-unti ring nagdilim ang paligid. Tumagal yon ng 30 minuto hanggang sa humina ang hangin.
Tingin ng netizens, tinakay ng malakas na hangin ang buhangin at alikabok mula sa nire-reclaim na bahagi ng Manila Bay. Paliwanag ng Pag-asa, hindi sandstorm kundi gust front ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang gust ay bahagi ng thunderstorm na may dalang malalakas na hangin na maaaring tumangay sa mga buhangin o alikabok sa isang lugar. Ngayong panahon ng habagat, posibleng mapadalas ang thunderstorm activities. Pinag-iingat ang publiko tuwing may gust front dahil sa dala nitong panganib sa kalusugan. Maiging magsuot ng face mask. Tila umulan sa loob ng tren ng LRT-1 ito pong Lunes. Napatayo sa kanilang upuan ang ilang naperwisyong pasahero dahil sa malakas na tulo ng tubig mula sa kisame ng bagon. Kwento ni Hughes Cooper Sam Peñaflor, galing siya sa Ninoy Aquino Avenue Station at papuntang FPJ Station nang matuluan ang kanyang ulo sa bahagi ng monumento. Nagtaka po siya dahil wala namang ulan noong oras na yon. Kalaunan, kumalat ang tubig hanggang sa gitna ng bagon. Ayon sa Light Rail Transit Authority, umapaw ang tubig mula sa air conditioner matapos mabarahan ang drainage system ng tren. Inisyuhan ng LRTA ng citation ticket ang Light Rail Manila Corporation na maintenance provider ng linya. Sa inilabas na pahayag ng LRMC, sinabi nilang nahanap at napalitan na po ang nasirang drain line valve ng air conditioning unit. Nasira raw ito bago pa ang inaasang 3 to 5 year lifespan nito. Isinasailalim na sa safety and maintenance check ang nasabing unit. Para maiwasan daw na maulit ang parehong insidente, mas dadalasan nila ang inspeksyon sa mga drain valve ng aircon ng mga tren. Nabangga ng humaharurot na truck ang pampaserong jeep na yan sa Batangas City. Saktong lumiliko noon ang jeep sa bahagi ng National Highway. Sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang sakay ng jeep. Naararaw ang jeep hanggang madamay ang isang kotse. 2 ang patay sa insidente, kabilang ang isang minor de edad. 11 naman ang sugatan na dinala sa iba't ibang ospital. Nasa kustodya na ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang bahay sa Navotas. Kabilang sa mga natangay ay 25,000 pesos in cash na pambayad sana ng tuition sa kolehiyo. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Nahuli kamang pagpasok ng lalaking yan na nakasuot ng face mask sa isang bahay sa barangay NBBS Kaunlaran, Navotas pasado alas 12 ng hating gabi kahapon. Sinilip niya muna kung may ibang tao bago siya dahan-dahang umakyat sa second floor. Maya-maya, kita ang lalaki na may tangay ng bag at saka umalis. Ang bag, naglalaman daw ng cellphone at 25,000 pesos na pang-tuition sana ng biktimang incoming third-year college student. Dapat po talaga mag-enroll kami ngayon. Pang-tuition niya at yung isang backup phone niya po. Buti nga po yung iba na i-transfer na po through bank. Ayon pa sa ina ng biktima, nagkataong nasa kwarto siya nang pumasok ang lalaki sa kanilang bahay. Hindi rin daw siya na-alerto dahil hindi daw tumahol ang alaga nilang aso. Hindi po pinagtataka namin, sir. Kasi kahit po kami, pag biglang pasok po kami, talaga pong tumatahol sila eh. Kaya kahit din po kami, nagugulat kami na wala kayong ginawa. Ito pong 2. Lumabas daw po yung kanyang anak bandang alas 12 pasado ng hating gabi para puntahan daw po yung tindahan sa unahan. Sinarado po niya yung gate pero hindi po nakalakagaya nito at nang makita po niya na nakabukas na yung kanilang gate, chinat na po niya ang kanyang kapatid para tingnan ng CCTV kung may pumasok sa kanilang bahay. Ang pinapasalamat ko lang po, wala po talagang nangyari sa akin. Paniwala ng barangay, matagal nang inobserbahan ng lalaki ang galaw ng pamilya. Pagkaka-analyze ko po, parang minanmanan na ho talaga eh. Akala mo nga, taga-roon siya eh. Yung dire-diretso lang ho siya, wala siyang takot na ano eh. Yung buong sala, inikot niya hanggang sa umakyat siya. Second floor. Mayroon daw mga tip na natatanggap ang barangay patungkol sa salarin at bine-verify pa nila ito. Ang pulisya, iniimbestigahan na rin ang insidente. Pinasisiguro ho namin. Pero sa ngayon po, pinalerto ho namin yung lahat ng tanod namin. Paglabas nila ng siguraduhin lang nakalaki yung mga gate nila o pintuan. Nananawagan ng mga otoridad sa may mga impormasyon ukol sa salarin na ipagbigay alam ito sa kanila.
desididong magsampa ng reklamo ang mga biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Bebes latest, magsasama sa newest project ang former PBB housemates na sina AZ Martinez, Ralph De Leon at Michael Sager. Yan ang romantic comedy series na The Way Back to You, na collab project ng View Philippines at Rain Entertainment. Chika ni AZ, excited at physically preparing na siya for her look sa series. Para kay Ralph naman, chance raw ito para maipakita ang kanyang kalog at comedic side. Aminado naman si Michael na labas sa kanyang comfort zone ng role na gagampanan sa The Way Back to You. Makakasama rin nina AZ at Ralph at Michael sa series sina Ashley Sarmiento at Marco Massa. Super excited na po kasi ito yung first lead ko. I was the top of mind when they were creating this story. That's a big thing. That's a big achievement for me. Kaya, ayun, I can't wait. Matagal ko na ito inaantay. I think we will be able to create a new Ralph. Ang dami talagang aabangan kasi may mga baon na akong mga jokes. Let's see how it goes. It's my first time portraying a character like this and siguro dream ko talaga gumawa ng romantic comedy. It's really stepping outside my comfort zone and trying something new. Sa muling pagsalang ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño sa impeachment trial kahapon, kabilang sa mga kinwestiyon ang ginastos na confidential funds para ipambili ng gamot ng informants. Itutuloy sa Martes ang impeachment trial dahil regular holiday ang National Heroes Day sa Lunes. Balita hatid ni Ian Cruz. Muling sumalang sa witness stand si OVP Assistant Chief of Staff ASEC Lemuel Ortoño para sa cross-examination ng depensa. Una nilang sinilip ang hindi pagsumite ng physical and financial plan kasabay ng request ng OVP na confidential funds. Your request for additional budget was actually approved by the Office of the President. That's correct, ma'am. And in the process of approving your request for additional budget, no issue whatsoever was raised by either the DBM or the Office of the President regarding the documents that you submitted. We did not receive any comment regarding the submissions that we've made. Nasilip din ang paggamit sa confidential fund na nakasaad sa physical and financial plan. The confidential funds were not used to fund the good governance program in itself, but the implementation thereof. Yes, that's correct, ma'am. The confidential funds for the year 2023 were not used to fund the socio-economic program itself, but the safe implementation thereof. Pinalagan ito ng prosekusyon na tinawag si Ortoño na incompetent na tumistigo kung saan nagastos o napunta ang confidential funds. He himself explained that he had no participation whatsoever in the disbursement of said confidential funds. So this witness, Your Honor, by his own admission, is incompetent to testify where the confidential funds were spent. Muling nilinaw kung alam ba ni Ortoño kung saan ginastos ang mga pondo. Base sa testimonya mo, Ginoong Ortoño, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Based on what I have read na testimonya niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir, as the security officer. Inusisa naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung bakit hindi tinanong ni Ortoño kung anong klaseng gamot ang binili gamit ang confidential funds ng OVP. Did you ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics. You are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir,
I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. Could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? That I cannot answer, sir. Sa pag-interject ni Senator Judge Kiko Pangilinan, kinwestiyon niya kung bakit gamot ang binili bilang reward sa mga informant. Mahirap paniwalaan na kayo ay gumastos ng 122 million para sa gamot na reward dahil nag-surveillance yung mga informant at nabigyan ng reward at hiningi nila gamot at hindi niyo binigyan ng gamot, binigyan niyo ng pera para sila nang bibili ng gamot. May napansin naman si Senator Judge Panfilo Lacson sa Physical and Financial Plan ng OVP Confidential Fund noong 2022 at 2023 na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Anya, tila iisa at copy-paste lang ang nakasulat na physical target. Percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? Ano pong analysis nyo dyan? These are the activities that will be done, sir. I know. Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. O ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang binago-bago niya ng konti. Sinilip din ang mga di pangkaraniwang pangalan sa acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant. Minsan ang natanong ng ilang senator judges, baka alias ang mga ito. Ang alias po, anong kahalagahan? I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. That should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this honorable court. Kilala niyo po ba kung sino si Maricel Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Dahil nabanggit si Ninoy, nag-react si Senator Judge Bam Aquino, pamangkin ng pinaslang na dating senador. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Pero wala naman ho siyang confidential funds. Bago magtapos ang cross-examination, hiniling naman ni Senator Judge Mig Zubiri na hingin sa COA ang status ng kanilang findings sa confidential funds. Can this court make representation with the COA, if possible, during the duration of this trial, so that we may be guided as judges? Can they make their finding already with finality? The Commission on Audit is an independent constitutional commission, and I doubt if we would be well within our rights to compel them, similar to a mandamus, to act one way or the other. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, ipinunto ni Ortonio na hindi pa naman daw pinal ang notice of disallowance ng COA sa OVP at pwede pa itong iapela. Hindi rin daw umano ginamit ang confidential funds sa mga regular na programa ng OVP. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. May kausap sa cellphone ang isang babaeng naglalakad sa Bacolod City. Sa likuran niya, may isang lalaking motorcycle rider na binagalan ang kanyang patakbo. Hanggang sa hinablot na ng rider ang cellphone ng babae. Sinubukan pang bawiin ng babae ang kanyang cellphone pero bigo siya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang biktima. Ayon sa kanyang landlady, umu-order noon ng makakain ang kanyang tenant gamit ang cellphone. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang rider snatcher. Samantala, wala ng buhay nang matagpuan ng isang batang lalaki matapos tangayin ng alon sa dagat sa Cavite City. Balitang hatid ni Bam Alegre.
Emosyonal na ang kaanak ng batang lalaki na hinahanap sa tabing dagat sa bahaging ito ng Barangay 8, Cavite City kagabi. Pasado alas 5 kahapon nang iulat sa barangay na nawawala ang 8 taong gulang na bata matapos daw lumangoy kasama ang 2 kaanak na menor de edad din. Ayon po sa kasama, 2 pong bata na minor de edad, 12 at 13, at yung biktima po ay 8 years old. So sila po ay naligo at hawak-hawak po ng 12 years old yung bata, at ito po ay napalalim at nahulog niya yung bata kasi nalunod din po sila yung 2. Hanggang sa po pagkita nila, nakaahon sila, nawala na po yung bata. Tinangay na po ng alon po. Mula kahapon hanggang bago maghating gabi, nagpatuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Nagbaybay ng 5 oras po. So talagang pagod na rin po, nagkasukat-sukat na rin po yung mga paa ng ating Coast Guard. So hindi po talaga nila mahanap. So ngayon po, yun, nakaplano po sila kung paano ang gagawing operation ulit mamayang umaga po para hanapin po ulit yung bata. Sa bahaging ito ng seawall ng Barangay 8 sa Cavite City huling nakita ang batang biktima. Kaya dito nakatutok ang paghahanap ng Philippine Coast Guard. Pansamantala muna nilang itinigil ang operasyon sa magdamag at magpapatuloy sila sa umaga. Kanina, nakita ng mga taga-barangay ang katawan ng bata. Inanod ang bangkay malapit sa mga bangka pasado alas 4 na madaling araw kanina. Ang lokal na pamahalaan at pamilya na ang magdidesisyon kung saan siya ibuburol. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Pasintabi po, natuhog ng bakal na gitang kaliwang braso ng isang batang lalaki sa Tagaloan, Misamis Oriental. Sa investigasyon ng pulisya, nakikipaglaro ng taguan ng bata sa may kapilya sa Barangay Santa Cruz. Sinaway na raw siya ng ilang residente na huwag akyatin ang gate ng kapilya pero hindi raw nakinig ang bata hanggang sa maaksidente. Ligtas na ang bata na nagpapagaling pa sa ospital sa Cagayan de Oro City. Wala pang pahayag ang kanyang mga magulang. Isinailalim sa state of calamity ang Mamburao, Occidental Mindoro dahil po sa pinsalang iniwan ng habagat. Umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang naitalang pinsala sa halos 3 linggong pag-uulan at pagbaha roon. Patuloy ang isinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan upang matukoy ang kabuuang epekto ng masamang panahon sa mga residente, agrikultura at infrastructure. Sa Binyan, Laguna naman, halos 2 linggong nalubog sa baha ang Barangay de la Paz dahil sa masamang panahon. 4 na water pumps ang binuksan sa lugar para mabigyan ng ginhawa ang mga residente. Ayon sa Binyan LGU, pansamantalang solusyon ito habang hinihintay na maitayo ang permanenteng pumping station doon. Hindi na lang po abiso o babala sa paparating na sama ng panahon ang ibibigay ng pag-asa sa publiko, kundi tungkol sa posibleng epekto o pinsalang idudulot ng weather hazard sa iba't ibang lugar. Yan po ang impact-based forecasting na iba pa sa nakasanayang ulat panahon ng pag-asa. Alamin yan sa balitang hatid ni Jamie Santos. Uulan ba o aaraw? Nakabantay ang pag-asa at maya-mayang naglalabas ng mga abiso at babala. Pero kung dati ang pinakapokus ay uri ng hazard o lagay ng panahon gaya ng lakas ng bagyo o dami ng ulan, tindi ng bugso ng hangin o pagiging delikado ng damang init, ngayon, posible na ring makapagbigay sila ng mas espesipikong impact o epekto ng mga ito sa komunidad, gaya ng kung gaano kalawak ang pagbaha at posibleng dulot nito sa mga bahay at pasilidad, pati sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura, kalusugan at utilities. Posible yan sa panibagong programa ng pag-asa na impact-based forecasting. So, ang ina-address ng impact-based forecasting ay more of potential impacts na dinudulot ng malalakas ng pag-ulan sa grounds, kagaya nga po ng malawakang pagbaha. May 4 na level ng potential impacts, minimal o green, minor o yellow, significant o orange at severe o red. At hindi pare-pareho sa iba't ibang lugar. Ano yung impacts ng heavy rainfall na to sa health and safety, sa housing and building, sa society and economy, sa transportation? For instance, sa health and safety, pag sinabi nating minimal, that's color green, more of business as usual siya. Pero kung nasa severe or red na IBF or impact-based,
most of the health facilities may be affected, severe injuries, permanent disability, and danger to life may be expected. Sa Metro Manila, 2 impact levels ang nakikita ng Pag-asa sa epekto ng posibleng pag-ulan. Significant level ang maaring maranasan ng Caloocan, Maynila, Mandaluyong, Quezon City, San Juan, Marikina, Caloocan, Malabon at Valenzuela. Minor impact naman sa timog na bahagi ng NCR. Pagsapit ng August 29, lalawak na raw ang sakop ng significant level. Kung sakaling maging severe ang impacts, parang kagaya ito nung nangyari nung Friday nung nakaraang linggo, ito na po yung mga malawakang mga pagbaha na nararanasan, hindi lang ng 1, 2, 3 mga cities, kundi majority of the cities in Metro Manila and even the entire Metro Manila. Inasahan na po talaga natin na may mga mararanasan na po tayong mga severe impacts. May babala na rin sila sa posibleng epekto ng ulan sa iba pang lugar. Nasa severe o red category ang ilang lugar sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Orange category sa ilang bahagi ng Bataan, Cavite, Rizal, Zambales, Batangas, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Dagdag lang ang impact-based forecasting sa tradisyonal na rainfall warning ng Pag-asa. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA News. At para sa latest sa lagay ng panahon, ngayon pong may binabantayang low pressure area na posible maging bagyo, makakapanayan po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ma'am Connie, at ganoon din sa mga nakasubaybay. Saan po mga lugar unang makakaapekto kaya ang LPA na may medium chance na maging bagyo at tatawagin po kung sakali ng Pilandok as local name? Opo, tama po Ma'am Connie. Yung unang maapektuhan, actually yung Habagat pa, yung mas makakaapekto. Lalo na dito sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, yung Central Zone, lalo na po yung nasa kanlurang bahagi, itong Zambales at Bataan. Kasama din po dito yung mga probinsya ng Cavite, Batangas, and actually bukas magsisimula na pong ang mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon dito sa Metro Manila at ilang lugar sa Western Visayas. Kasama po dito yung Antique, Iloilo, Guimaras at kasama din po yung Negros Occidental. Kakatingin ko lamang ho dun sa monitor ng ng Pag-asa, monitoring system nyo. Parang 99% chance of rains bukas, tama ho ba? At sinasabi nilang pwedeng magkaroon ng mga baha-baha na naman muli. Yes po, tama po yan, Ma'am Connie. At posible na naman po yung mga localized floodings. Kaya ngayon pa lang po gusto natin na ipaalala sa mga kababayan natin. Kasama po yung Metro Manila, yung kanlurang bahagi ng buong Luzon at yung Western Visayas. Posible po yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga localized flooding. So yung mga uwi bukas ay mag-ingat po at maging aware. Okay, magiging singtindi ho kaya yan nung nakalipas po na Lunes, kung saan talagang matindi ho yung naging pagbabaha? Ma'am Connie, yung nakaraang Lunes na nangyari na sobrang severe ay kino-consider natin to as extreme rainfall event. So, bihira po itong mangyari at hindi po natin inaasahan yun sa darating na weekend. Pero, wag po natin alisin yung posibilidad. Although mababa yung chance na mangyari ito, pero yung possibility ay mananatili po na present. Okay. Sa latest monitoring po niyo, may iba pa bang LPA na namamataan po sa labas ng PAR? Sa labas po ng PAR, medyo may kalayuan po pero may minomonitor po tayo. Ang good news naman po dito, yung distansya nito sa Pilipinas ay sobrang laki na kung saan na hindi po ito makakaapekto sa mararanasan nating weather dito sa ating bansa. Okay, pero pagdating ho ng weekend, may mga maglalakwatsa, ano naman ho ang lagay ng panahon? Kaya may mga malalakas pa rin ho ba na pag-uulan, nadulot pa rin ho ng habagat? Kinalulungkot po natin, Ma'am Connie, pero magiging maulan po yung ating darating na weekend dahil po sa moisture na dala-dala nitong hanging habagat. Kaya po mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po, again, sa kanlurang bahagi ng Luzon, yung sa mga binanggit po natin na mga lugar. Doon po naman sa kabaliktaran nyo na nangyayari ngayon sa Mindanao, mataas pa rin ho ba yung heat index na kanila hong mararanasan doon in the coming weekend or kaya bukas? Yes po, magpapatuloy po pa rin yung ganong weather condition. Actually, medyo weird nga po, bakit sobrang ulan dito sa may Luzon, pero sa Mindanao ay hindi. Response din po ito nung difference nung
epekto ng El Nino. El Nino pa rin po tayo ngayon, and then yun po yung mas nakaka-apekto sa Mindanao. Pero mahalaga din po na maintindihan natin ano po ba yung difference ng habagat at El Nino. Yung El Nino po ay longer period. May mga taon tayo na El Nino, may mga taon tayo na La Nina. Pero yung rainy season po natin, na kung saan ay nakaka-apekto sa atin sa kasalukuyan, ay nararanasan po at nakaka-apekto sa atin taon-taon. So magkaiba po yung temporal period nito, pero pareho po nakaka-apekto sa ating bansa. Okay, yung tungkol naman sa gust front na namataan po sa bandang Pasay kahapon, ano ho ba ang kaibahan nito sa Ipo-Ipo o yung tinatawag na sandstorm? Well, yung Ipo-Ipo po ay may local term po tayo nito, no, na kapag may maliit na dust devil o may pag-ikot ng hangin sa kalupaan, maliit lang, Ipo-Ipo yung tawag natin dito. Pero Ipo-Ipo din po yung tinatawag natin na water spout, yung pag-ikot ng tubig na konektado dun sa mga kaulapan and then sa tubig dagat din. So water spout naman po yung tawag dito. So totally different po ito dun sa naranasan natin na binabanggit natin ngayon. At iba rin po ito dun sa binabanggit natin na sandstorm. Yung sandstorm naman po, usually, yung ideal na sandstorm po kasi yung nangyayari sa mga disyertong mga lugar. Pero in context, pwede po natin ihalin tulad na pwedeng medyo may kapareho yung case na to in terms of pagdadala ng hangin o pagpapaakyat ng hangin sa mga dust, sa mga particles, sa sand. So kapag dahil po dun sa area, dun sa pinakita na video na pinapakita po natin ngayon, ay may mga sand and dust po na tinangay ng hangin. Bago mangyari yung thunderstorm activity, usually may posibilidad po ng mga downburst o bigla ang paglakas ng hangin sa front o sa harapan ng mga thunderstorm activity. At yung pagbugso ng hangin na yun po yung umihip dun sa area na kung saan may mga dust. And then, yun din po yung nagpaangat. Kaya, usually, ang nagiging epekto po nito ay bumababa yung visibility. And gusto rin po natin na ipagbigay alam na hindi po ito maganda kapag ini-inhale natin. Yes. Yung mga dust po, yung mga small particles suspended in air, kapag na-inhale po natin yan, posible po pumasok yan sa ating respiratory O yun, lalong-lalo na yung mga may asthma. Oo, talaga ho. Yun nga ho, lalong-lalo dun sa mga may respiratory problems. Ingat. But is there a way para ho ma-predict ito before mangyari? Ano ba yung mga factors na nakaka-apekto ho kung bakit tayo nagkakaroon ng gust front? Yung thunderstorm activity po ay ayan yung medyo parang ideal sa Pilipinas kasi maritime continent po tayo, napapaligiran tayo ng mga katubigan. So yung mga thunderstorm activity, bigla-bigla po yan na sumusulpot. Kaya yung kahalagahan ng heavy rainfall warning natin and then thunderstorm advisory natin na nakikita po natin gamit yung mga Doppler radars ay yung lead time po niyan ay usually 2 to 3 hours prior to the event. So posible na mangyari yan basta-basta, lalo na po sa ganitong panahon ng rainy season. So para ma-prevent po ito ay tignan po natin kung merong mga clear area, usually yung mga dry area na may mga kalupaan, buhangin, mga dust, sand, na posibleng liliparin ng hangin and then pwedeng matransport from one area to another. So yun po yung mga area na mas prone sa mga ganitong phenomenon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong update at karagdagang impormasyon na yan. Thank you po. Salamat din po. Ingat po tayo. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Huli ka ang takbuhan ng mga tao papalayo sa ilang gusali sa Nepal-China border dahil sa rumaragasang baha na may halong putik at bato. Ang ilang nakaparadang bus at truck tinangay na parang mga laruan. Sa bilis ng ragasan ng baha, marami sa mga tao ang natabunan, pati mga bahay at iba pang struktura. Ayon sa Nepali Police, may narecover na silang 157 bangkay. Mahigit 400 turista naman ang pinaghahanap, mahigit 300 sa kanila ay mga dayuhan. Sa tala naman ng state media ng China, 3 ang nasawi sa mudslide sa bahagi ng Tibet, habang mahigit 200 ang nawawala. Nagpapatuloy pa ang rescue operations. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng matinding flash flood at mudslide na ito. Wala pang impormasyon kung may nadamay na Pilipino sa insidente. Ongoing po ngayon ang pagsira ng mga otoridad sa mga nakumpiskang mga illegal na droga sa iba't ibang operasyon. Update tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, aabot nga sa mahigit 2 tonelada
ng illegal na droga na nagkakahalaga ng aabot sa 12.34 billion pesos ang sinisira ngayon ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na thermal decomposition sa isang waste management facility dito sa Cavite. Ayon sa PDEA, ito na ang pinakamalaking volume ng dangerous drugs na sinira ng ahensya ngayong taon. Kabuang 2.22 milyong gramo ng solid substances at higit 106,000 milliliters ng liquid dangerous drugs ang sinailalim sa disposal. Pinakamarami rito ang shabu na umabot sa higit 1.77 milyong gramo at nagkakalaga ng 12.06 billion pesos. Kabilang sa pinagmulan ng mga droga ang malalaking operasyon sa Mimaropa at Valenzuela City kung saan humigit kumulang 1.7 metrikong tonelada ng shabu ang nakumpiska. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, tinitiyak ng pagsisira na hindi na muling makakabalik sa illegal na drug market ang mga nakumpiskang droga. Nasaksihan din ang aktibidad ng Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela at kinatawan ng iba't ibang ahensya at law enforcement partners. Ayon sa PDEA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na masiguro na ang illegal or ang legal, transparent at permanenteng disposal ng mga nakumpiskang droga. Rapi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nasawi ang isang batang babae sa Iloilo City dahil po sa dengue. Kwento ng ama ng bata, sinundo niya ang anak sa eskwelahan noong August 17 matapos sumama ang pakiramdam. August 20 nang ipa-check up nila ang bata sa health center dahil sa pabalik-balik na lagnat. Doon na nalaman na positibo po siya sa dengue. Inirekomenda umano ng doktor na agad ipa-admit ang biktima sa ospital pero umuwi rin sila kalaunan matapos mag-normal ang platelet ng bata. August 21 nang i-admit na ang biktima sa ospital dahil sa mababang platelet count. Makalipas po ang 3 araw, binawian ng buhay ang bata. Sa record ng Barangay Mansaya, 6 na ang nagka-dengue sa lugar ng ngayong pong buwan. Nakatira malapit sa creek ang ilan sa kanila. Kahapon, nagsagawa na po ng listing ang City Health Officer at inabisuhan ang mga residente na patuloy na maglinis ng paligid. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, 109,390 ang naitalang dengue cases sa bansa. Mas mababa po daw yan ng 43% mula sa 192,788 cases na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa kagawaran, Central Luzon, Davao Region at Ilocos Region ang may mga pinakamataas na barangay clustering o pinagsama-samang kaso ng dengue. Paalala po ng DOH, gawin ang 5S para iwas dengue, i-search and destroy ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Seek early consultation, lalo na kung may sintomas ng dengue gaya po ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo at katawan at namumulang rashes o pantal. Secure self-protection o magsuot po ng long sleeve na damit pantalon at gumamit po ng mosquito repellent. Support fogging and spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue at sustain hydration o uminom po ng maraming tubig. Binaluhan ng ilang kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ang ikalawang public truth-telling session ng Truth Commission na nangangalap ng mga salaysay tungkol sa drug war. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, si Marisa Hamoy nga ang truth teller sa ikalawang public truth-telling ng Truth Commission. Dito yan sa Popayos 12 Center sa lungsod ng Maynila. Si Nanay Marisa, ang ina ni Darwin Hamoy, na napaslang kasama ng 4 na iba pa sa Payatas, Quezon City noong August 15, 2016. Ikinwento ni Nanay Marisa ang nangyari noong gabi bago ang insidente. Nasa lamay pa daw sila at ang anak nagpaalam na may pupuntahan lamang. Maya-maya may narinig na siyang putukan at hindi na nakauwi ang anak. Nakasama na pala sa umunang insidente ng drug buy-bust operation kung saan 5 ang patay at 1 ang sugatan. May birthday party raw sa pinangyarihan ng insidente. Naiyak si Nanay Marisa na ikwento na hindi naging madali ang pinagdaanan niya at buong pamilya matapos ang insidente. Ilang ospital at punerarya raw ang pinuntahan niya para mahanap lamang ang anak.
Pang-8 araw na nang matunto nila sa punerarya sa Kamuning, Quezon City ang anak. Nahirapan siyang tubusin ng anak dahil mahal umano ang hinihingi ng punerarya. Pahirapan din ang pagkuha ng mga dokumento mula sa pulisya. Matapos mailibing ang anak, nagtungo raw siya sa Commission on Human Rights para maghain ng reklamo. Kalauna napunta sa ombudsman ang usapin para sa mga nag-operate na pulis, pero na-dismiss din ang reklamo. May reklamo rin sa Internal Affairs Service o IAS ng PNP, pero na-dismiss din. Ang nakalulungkot, ang iba raw niyang kasama na unang nagreklamo laban sa mga pulis, nagpaareglo at napunta na sa kabilang panig. Maraming hirap din daw ang inabot ng pamilya, yung kanyang mister. Hinuli ng mga pulis dahil sa droga at karakrus sa drug test. Lumabas na hindi gumagamit ng droga ang kanyang mister at maging si Nanay Mariza. Naulit pa raw ang paghuli sa kanyang mister dahil sa karakrus ng 4 na beses. Pero ang nais daw ng asawa niya, okay lang na makulong siya. Basta tuloy ang paghahanap ng hustisya para kay Darwin. Nagbigay ng presentasyon si Dr. Raquel Fortun patungkol sa pag-handle sa crime scene. Marami siyang nakita na hindi tamang ginawa, gaya ng pagdadala sa ospital ng mga nasawi. Dapat daw ay naidokumento na sa crime scene. Hindi rin satisfied si Fortun sa ulat ng medical legal na tumingin kay Darwin. Nagsagawa ng pagsusuri ang grupo ni Fortun sa mga buto ni Darwin. Pinangunahan naman ni dating ICC Judge Raul Pangalangan ang Truth Commission na isang independent at civil commission na naglalayong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga extrajudicial killings na naganap noong war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. May unexpected encounter si Sparkle star Shuvi Etrata while enjoying her trip abroad. Si Pinay tennis player at world number 18 Alex Ayala ang na-meet ng Cebuana Beauty sa kanyang pag-iikot sa The Big Apple. Stunning in their OOTD sina Shuvi at Alex while posing for photos. Kita rin ang excitement ni Shuvi na napa-fangirl mode on sa kanyang Instagram story. Nasa Amerika ngayon si Shuvi savoring the aesthetic spots, delicious meals at boutiques na proof daw na worth it ang lahat ng kanyang struggles at prayers. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carante. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.